Bureau. With pure, unadulterated 15,000 watts power. This is 103.9 FM. Ato nga oras 1:13. Sakit man sa hingtungdan, apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga huna-huna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Frank Mendez. Maayong hapon o kumusta karong adlaw sa 23 na nagabuan sa Pebrero o kumusta man mo ni atas sa atong bag-ong nga slot sa programa nga Nuda Biritas. Alauna ngadto sa alas 2 ang takna sa haponon. Ang oras ray na usab ang dagway mao ra gyapon no ug pagdawat sa mga pautana mao lang gyapon pinagi sa Facebook ug modawat sa tas pangutana pinagi diri sa atong nandan nato nga contact number 0917-704-3210 timan ilana no kay ug aron nga dili ta magsubli-subli sa pagpahinumdum kaninyo. Anaa po tayo YouTube channel aron sa para ni sa kasayuran sa ato mga suki labi na sa mga bag-o na di makasubay og sakto gusto sila mag-review sa ato nga Nuda Biritas program mao na nga slot para ninyo sa YouTube nato no matud pa sa mga binag-o nga tubo sa pagkakaron YouTube nakurata kay ko na pagkadugong nako primero YouTube kay ang atok yung nandan nga pagpaminos pulong YouTube o tube mo yun na kay diya sa laboratory sa high school pa ta, diba? Tube may i-describe na ng mga gamit diya uban diya sa test tube. Diba? O, pero karon bago na, YouTube na. Usa kay sunod nga ilitok na ng maong tube, no? Ang original nga paglitok na tube man niya karon nahimong tube. Natabuksan, may mo mabuksan ka na ninyo, pinagi sa pag-type lang sa ato YouTube, zero naman, YouTube, kini, Nuda Biritas CDO, no? Ako balik ko, Nuda Biritas CDO. So, mo na nga itong mga panugon diya ka ninyo, o akong pabuton ang inyong mga pangutana. Dito maglangan, ato sang itanyag diya ka ninyo, nindot kayo nga kanta karong hapuna, among gi-prepare ni para sa ato mga suki mga tigpaminawan. Jess? Binilanggo ako sa gugma, kulipon sa akong pagbati. Naibog ko sa estudyante, nagukod-gukod ko niya, pwertig yun na akong gugmaha. Naugtas king kasing-kasing, nga nung ako wala mang itaglain, nga nung nagpakabuta, pagkadakong kong tanga, binilanggo ako sa gugma. Gidala ako ni kumpari, sa lugar na daghang babae, aron ko nun ako malimtan ang akong problema ni atong babaeng estudyante. Daghan kaayo ditong gwapa, mga batanon sila, barato pa, apat kining huna-huna, atong alang gihapon sa estudyante kong gipangga. Oh, saon ko ba, binilanggo ako sa gugma. Kasing-kasing may kadina, binilanggo ako sa gugma. Iha pa untay mistisa, kanako nakikila-ila. Swerte unta ko niya, kay negosyanteng bayhana, tag-iya sa punerarya. May date unta ming duha, apan giindian ko siya, walang tungaha. Sa iya nga kalagot, nagyaw-yaw nagmugot, gihinganlan ako og bayot.
Binilanggo ako sa gugma, ulipon sa akong pagbati. Naibugos estudyante, nagukod-gukod ko niya, pertigyot na kong gugmaha. Naong kasking-kasing-kasing, nganong ako wala mangitang lain. Nganong nagpakabuta, pagkadako kong tanga, binilanggo ako sa gugma. Nganong nagpakabuta, pagkadako kong tanga, binilanggo ako sa gugma. Nganong nagpakabuta, pagkadako kong tanga, binilanggo ako sa gugma. Thank you. Padayon ta og subli ang atong pamaagi sa pagdawat sa mga pangutana pinagi sa Facebook og sa atong nandan nato nga contact number 0917-704-3210. Og ang atong mga ang milangkob or mulangkob sa ato ang mga pangutana mao katong mga pangutana nga may kalabutan sa butang legal, no? Kay kami gapanay kamot may pinagi sa Nuda Veritas nga amo kining mapasabot ma-explain na diha kaninyo ang mga inguna nga mga butang kutob sa among maabot, no? Total og di na gid mo makaya magsaba man mi, no? Og di man mi magduha-duha sa pagsulti nga di na mo kaya. Oo, og makaya magpadayon ta og discuss, magpadayon ta og react sa inyong tagsa nga ipadangat nga pangutana. Ang palibot di ay diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, ilabi na sa among locations pagkakaron, murag na italithe, no? O lagi. Abi na mo mag-init na. Karon uwan na sab. Way undang ni Sherline, no? O na uban nga pangalan nga Shirley, dili man uwan kini Sherline, uwan gini. Basta nga ni makadungog taog Sherline, ang atong impresyon na naamihan. So sige na tuloy-tuloy lugar ang amihan hangtod ni mga panahon na. Og amihan, di ka kini maka-afekto sa atong kadagatan. Kanang uban diha ka magdagko na og balod, nya bantay isab na ninyo kanang mga balod-balod nga dagko kay delikado na sa atong panakayan. Karon nga po na bay ang tukion na to mao ang balaod sa mga akusado, no? Kining ato ang mga nadakpan, importante sab ni kayo kay kamo nga naminaw karon nga wa madakpi, di na to matagnan basin og dunay warrant mutong karon ta taon diha sa inyo. Unsa ba inyo mga katungod? Tipikly ni ato nang nahisgutan dinhi. Ilabi na kung maghisgot kita sa warrant. Mauna. Now, sa di pa ko magapaday excuse me, nanang budanga, doon na lang ko'y gusto nga i-sustain sa previous na to nga paglakbit na ito miaging simana. Di ba nakadumdo mo na naghiskot ko nga ang DOJ nag-issue memorandum circular nga dili basta-basta magkandak og preliminary investigation. Diba? Nakadumdum mo, last week nag-discuss ko na. Ang usa sa gusto na ko nga i-re-emphasize aron masabtan ninyo kay may pagkabag-o kini nga balaod 2024. Ang mahitungod sa jurisdiction sa pagtagad sa mga kaso nga pwede ba siya i-conduct ang kaso sa usa ka gitawag nga preliminary investigation or dili na. Hindi man tanan nga mga kaso mag-agi sa preliminary investigation. Ug mao niya ang bag-o, ang kabaghuan, Silbi. Ang pinakabag-o mao nga walay mahitabo nga preliminary investigation kun PI kun ang sala ang violation nga or balaod nga imong nalapasan nagtangag sa silot nga minus sa 6 katuig, no? 6 years and 1 day. Nga sa ato pa nga kung ikaw nakabuhat og sa laod
sa atong mga existing law, unya ang penalty of imprisonment mabot og 5 years, walay mahitabo nga PI or preliminary investigation. Kung mabot man panalitan og 6 years, unya walay pakapin nga 1 day, dili gyapon ka muagi sa preliminary investigation. So sa may tabo nga nakalapas ka man sa balaod, lamang di ka muagi sa PI or sa preliminary investigation. Ang may tabo na di na namulabay sa prosecutor kaya sa pa may buhaton. Wala na yang buhaton sa prosecutor. Mulahos na siya dito sa korte, pag-file sa mao nga information, o dito magpadayon ang husay, magpadayon ang trial, og na ang manggaling. Kaya timanan na to, walay PI, walay preliminary investigation. Diferensya, kay diha sa PI, makita na to nga naay gitawag nga probable cause. Dinhi wala kay less than 6 years. Wala na may investigation. Kinsa pa may mag-investigate nga gihikawan man ang prosecutor sa pagpasugda og investigation kay less than 6 years and 1 day man. Bag-o na nga balaod gipakanawog sa DOJ pinagi sa memorandum circular. Aside from that, atong timan-an nga ang additional nga ang tutukan sa mga prosecutor, dili sila basta-basta makafile og criminal nga sumbong. Kun duha-duha sila nga gawa sa pag-establish nga dunay probable cause, kinahanglan nga ilang siguroon nga kining tawanang nakalapas sa balaod, sigurado gayud nga nakasala siya, dunay certainty of conviction sa mao nga akusado. So kung panlitan ikaw prosecutor, tanan nimo duha-duha ka, mura og tiaw-tiaw panalitan, unsa may boto nimo, madismiss ang mga kaso. Ambot, no? Unsa tumuog tuyo nini, nga to nga convenience lang yun siguro, and then dili mapurisyo ang mga akusado, kay naamagoy mga pangitabong ingon nini, kung sa mga previous, sa mga nangaging kapanahonan, in the absence of that order coming from DOJ. So magkakitabo, you will be subjected to unnecessary inconvenience, ilabi na sa mga akusado. This time, pagtanaw pa sa prosecutor, okay ni okay, na probable cause, niya sadan gani siya, mafailan ka, o ipahiga yon ang PI diha nimo. Kadyot lang ha, kay atong tagdo ning pangutana dere. Ma'am Elizabeth Basilgo is watching. Oy ma'am, kumusta mo? Giuwan galing mo ding Dapitas, Lumbia. Good afternoon ni Ma'am Elizabeth Basilgo de Dapitas sa Lumbia o sa iyang mga kauban sa Panimalay. Si Frank Good PM, unsay kalainan sa suspect o person of interest si Brad Romine sa Kinugitan. Request daing kog alternate song Kung Kailangan Mo Ako by Ray Valera. Thanks. God bless. More power to your program. Ang unsay kini ang suspect o person of interest managlahi ni sila. Managlahi. Kining person of interest bag-o naman ni pinulis magini siya pinulis kanang POI or person of interest. Ang suspect usa ka tawo nga siya akusado na pamtangan og sumbong pero wala pamtangi pa siya og silot. Munang ganagaan siya og suspect or akusado. Ang persons of interest mao ni ang prelude to the immediate identification of the suspect pero dili pa siya suspetsado. Mura bitaw og nga kini mao kini o kini lain siya gid. So mao na ang persons of interest. Ang suspetsado lahi, ha? Lahi. Okay nala, sige, huwat-huwat ka lang kay nangayo ka man og kanta nga Kung Kailangan Mo Ako. All right, sige, kadyot lang ha.
So mag-gauwan na mo diha sa kuan sa kining kinugitan kay paminaw na ko mura man og gauwan na mo diha kay abot ang mga ni diri sa atua sa syudad sa Cagayan de Oro. Diyot lang ha kay ato sa tanaw na to og unsa pay lain nga pangutana sa di pa ta tugtog no. Diyot lang. Evolutions of Tower Cran. No da berita si Frank pangutana lang ko. Kinanglan ba ko og abogado para mo file sa NLRC kung dili mi magakasabot sa SINA? Di na kinanglan og abogado. Ang abogado maka assist lang nimo kung panahon nga dunay i-require sa panalitan diha sa arbitration proceedings sa NLRC nga magpadala mo og mag-submit mo og mga manifesto or position paper. Ang abogado din nga ni kinahanglan nga magdiskurso or mag-argue pa diha mismo atubangan sa arbitration officer or arbitrator. Mas lighter ang trabaho sa mga abogado diha. Sa ato pa nga kung panalitan og wa mo magakadimao sa SINA, moadto mo dito sa arbitrator. Unya, ingnon mo sa arbitrator nga mag-submit mo position paper. Makagamit kag abogado, pero there is no more need for the lawyer to argue before the arbitrator. Pwede siya nga iyang position paper, ikaw na magdala, ikaw na mag-presenter na dito atubangan mismo sa arbitrator. Ang dako nga trabaho sa abogado dirin mismo sa regular court. Oo, kay kumbati magyud diri sa regular court ikumparar sa libor. Sa libor ang magsabong lana sa tagsa-tagsa nila ka mga possession paper nga ilang i-submit in the form of memorandum. Ang term na or nga i-describe sa mga arbitrator ngadto mismo sa mga na-involved nga mga litigante mismo diha mismo sa labor kanang ang term na no mahimo nga position paper or memorandum na magagad lang kana sa order gikan mismo sa arbitrator. Di na kinahanglan abogado. Di na kinahanglan. Okay, sige kadjut lang. Dirita sa pika sa nya itubag, Sir, walay ulan sa kinugitan pero dag-om lang sukad pa sa buntag. Di ay. Kami din niyo gawan-uwan na. Diyot lang ha. Salamat sa pagtubag, Rom. Amo pang siguroon nga katong imong kanta nga gipangayo among padungog sa di madugay din he. Diyot. Magtagataglaing pangutana. Okay. Alright. Hi Sir Frank, mautana lang ko, kinanglan ba ko mamaning ganina, no? O para ma-file sa NLRC kung dili may magakasinabot. Okay. Ako nang natubag na ha. O pakitake note lang. Soroy ni Lives. Noda Veritas. Hi Sir Frank, hello. Kung mangayo o counter affidavit pero wala pa nakasumite ang pikas nga partido, unsa man ang mahimong resulta mahitabo. Counter affidavit. Ang counter affidavit kini sa kontra. Pero ang imuha din ni nga gisulti masabot nako nga dunay lain nga or naa kanay affidavit unya imo pagyo nga huwatan ang affidavit sa pikas nya wala di ay siya makasubmit manang bot nimo ipasabot. Ang resulta nini kumplitan karon gitagalan ka pag-submit within 10 days sa mga affidavit pero walay nitong nga. So ang balaod nag-ingon nga oras nga ni nga ang gi-require sa pagpasubmit
o counter affidavit na pakyas sa pagsumiter within a period of 10 days kamo man na ang requirement no sa pagpadala og summon or counter request to prepare a counter affidavit. Sabton nga dili o sabton nga di siya maglambigit, i-waive niya ang katungod. Kay di man siya mag-submit og counter affidavit, di ba? Di siya maglabot-labot. So ang balaod nga i-apply sa prosecutor, agdon niya ang complaint nga gipadala sa nagreklamo. Unsa ebidensya dito na lang dito tratahon. Di na siya maghuwat kay basig sunod tuig pa siya magsabit sa mga counter affidavit. Kay mura giweb naman niya. So ang tanan ng mga mahimong desisyon ipakanaog sa prosecutor, magagad sa mga nahagpat nga may ebidensya, magagad sa ebidensya nga na-file sa complainant. Wala na'y makonsiderar ka ebidensya gikan mismo sa akusado tungod kay wa man siya mag-submit. Magpadayon ang kaso. So, presumably, basta sa ingon na nga sitwasyon, ang kaso magpadayon base sa ebidensya sa complainant. Base sa ebidensya. So magpabungol-bungol lugar tong sinumbong. Nabahala ka na. Mabuto yung warrant o di ka magbali-bali na. So mayo, mutubag yung ka counter affidavit. Total, may gipangiyuan ka masad o supporting evidence, mga ebidensya. O, kinanglang yun nga, kung ikaw reklamador, complainant, dili reklamador, bad word, kanang reklamador, mura man nagtao kasi siging kabagot-bot reklamo. No? So, pag-file mo, naakagay supporting evidence, mga documents, to convince the prosecutor that there is reason for the prosecutor to conduct the investigation. Nga naman, base sa imong gipadalang ebidensya. Henceforth, the prosecutor shall issue a sort of subpoena or request nga ikaw tubag kasab nini nya i-attach pod ang imong mga ebidensya. Dabi ka pabungol-bungol ka man, imong na di ko isugog ko. Sige, abi di mo undang ang proceedings, dili mo undang magpadayon. Sumutong lang dayon ang warrant diha nimo ay katingalang. Okay, sige. Sige ha, ako na itong nabasa. Kadyot lang ha. Si Evolutions, ako na ning natubag, no? Sige, salamat. Na atong itugtugon ang atong i-prepare nga kanta nga gusto ni kinsani ni Brad Rome. Please. Mayroong lungkot sa iyong mga mata at kay bigat ng iyong dinadala.
may di kita matitis sa sandaling kailangan mo ako. Narito ang mga palad ko, handang dumamay kung kailangan mo. Asahan mong mayroon kang kaibigan, laging tapat sa'yo. At kung kailangan mo ako sa oras ng iyong pag-iisa, kung naninimdim, asahan mong ako ay darating. Kung kailangan mo ako sa sandaling bigo na ang lahat, pusong kay tamis, kailan may di kita matitis sa sandaling kailangan mo ako. Ito pagkatana ni Suroy ni Libs, ako shortcut pag tubag, no? So may nickname mo Suroy, Roy lugar, Roy, mayos up. Lang. Kay na ay nakasapa mo dalugdog. Alright. Na dirita sakang Suroy ni Libs. Kining Roy, explain ko nimo nga mubo nga pag-explain para masabtang gyapon nimo, no? Katong pangutana nimo nga unsay mahitabo kung ang akusado dili na mag-file og counter affidavit. Magpadayon ba ang kaso or dili? Ang tubag yes, magpadayon gyapon ang kaso. Ang agdon nga ebidensya, ang ebidensya nga gi-file sa complainant. Okay? Simple lang kayo. Simple lang kayo. So, pagtanaw sa prosecutor panalitan nga, ay, ang ebidensya mo ra mag-alanganin sa complainant. Unya, wa pag ito bagikan sa PICAS. So, bahala na. Decision na dahil na sa prosecutor. Okay? Nala, sige. Tanaw sa tadiri kay basig na ay mga lain pang ipadala or mga pangutana kadyotang ha kay aron nga watay masiluan na to din Okay. Now, diri dahin ta sa mga katungod sa mga akusado. Akusado gyapon ni. Akusado gyapon ni. Ang usa sa mga balantayonon, mga akusado paminaw, no? Ikaw karon salig ka nga wa kay sumbong, so dili ka akusado. Si bako ba? Masipit ang panahon. Unya mahimo ka ng akusado. So, once nga mahimo ka ng accused, meaning naa ka na'y actual restraint or naa ka na'y gitawag sa balaod nga custody sa balaod, kanang di ka na lugar, makabasta-basta o kanang lihok-lihok diha, restraint ka na ang imong mga kagawasan lugar. Limited na. Now, mo na ang laing termino sa klase, doon ay laing gatawgon na ng klase ng investigation, nga custodial investigation. Ayaw mo kalibog na no? Custodial investigation. But that requirement of custodial investigation will not happen if you are not yet in the custody of the law. Malitang kasuroy-suroy ka lang diha sa kilid sa West City Central School. Dili ka matawag akusado, unya
dili sa ka angay nga tawgo nga you are under the custodial investigation. Ayha ka na kung naa ka na sa pulis sa laktod nga pagkasulti. Kanang custodial investigation or kanang custodial investigation. Muro bitaw pinulis na mo gud no, pinulis na nga sagad na atong madunggan. Na ay lain pag yun nga gidescribe ubos atong balaod niya na nga natawgon og Miranda Doctrine. Ang Miranda Doctrine refers to the custodial investigation nga nagladlad sa mga katungod sa mga akusado. Sa ato pong criminal procedure, maaro man ni sila sa rules of court, ang custodial investigation magsugod nga naa ka na sulod sa di man gini nga literal nga tuag kang sulod sa presuhan, sulod ka ba kang investigahon, palingkod ka man diha, di ba? Susugod na dayon, no? Ang imong mga katungod protektado sa balaod. Sa nga mga pamagi, di ka basta-basta makaistorya. Oo. Sa Amerika, kung magdakop sila o mga kinsa diha nga malapason sa balaod, magtagaw-taw dayon ang magdakop. You're under arrest. Di ba? Inana, no? You have the right to remain silent. Kana nga practice, mauna ang milangkob sa Miranda Doctrine dinhi sa Pilipinas. Unya kanang styles pagdakop sa mga akusado nga you are under arrest, you have the right to remain silent, you have the right to have an independent counsel. Kana siya gisunod na sa mga kapulisan sa Pilipinas. Ay sa unang magdakop na sila kay basta kay dakop lang sir unsa hinungdan nga dakop ay Jesus ay saba-saba dia bibi pusas karon mag-enumerate ka ngani kana ako nung mga pitakas pulis pagkakaron na gamay nga abot si tawag na nga Xerox copy makana tuwa dito ang rules sa Miranda Doctrine kay sige silang mag-practice na nagtibad-tibad kay oras ka magdakop sila sa usa ka suspetsado mo to'y ilahang isulti. Unya, pagsulti ni mo na depinsa na ka na ni mo. Nga imong giprotektahan ang katungod sa akusado. Pinagi ni ana. Tagaw-taw ka. So, para sa mga pulis nga naminaw karon, maisiguro nga inyo nang istadihan tuodong mayo. Makaayon po na ninyo. Ikaduha kung ma-memorize na ninyo diha. Amurasad mo og chief of police. Kaya kung tanaw, ang mga chief of police nini, memorize gini sila, maobligar sila nini. Kaya sabi ilang isulti sila mga sakop o nila na memorize on. Memorize, good. Taman sa ginhawa. Na, sa primero pa lang nimo nga dakop, ikaw kasado ka pananglitan, no? Moingon na dayon ang kuan kining pulis nga nagdakop nga nagingon dire the right to be informed of your arrest. See? Gipaybaw ka nga arestado ka. O kini imong irili nga to mismo sa akusado. So, sa mga pulis, timan ang ginato ni. Di ginato ni limtan. Kay bisik man kayo ni. Kakaiba sino niya ang akusado, maupay mag-enumerate hinoon sa iyang katungod. Ako ning katungod, sir. Nana lugar. Ang pulis nga naminaw siya, lupigan man kunin siya may nakauna. Maminaw taglain sa nga lingaw karugapuna din sa ato kapag panaguban sa atong Tulubanon. Chess.
sa bituon, sama sa imong larawan, ang kaanyag mong walay sabay. Carmela, unsay akong nahimo sa gugmag pagpati, ikaw ang natupad. Timandi, kutob karon timandi, nga kining tanan maduman. Carmela, dungga kini nagsampit, kay dadon ko ikaw sa himayang dayon. Timani, putok karon timani, nga kining tanan maduman. Carmela, dungga kini nagsampit, kay dadon ko ikaw sa himayang dayon. Carmela, kanito pagkadungkog ko ng kantaha, kengong ko sa akong kagalingon nga, karabi kadugay na ginsing ng kantaha. Karon tanto na ko nga paminaw, matagkaroon ako niya, nindot na kayo paminahon siya, no? Carmela, adyo ta ha? Si Engkagan Insin, pero ang gibutan niya na diri nga dagway, sigurado magyuko, dinis man ni nga pamayhon, no? No, sige, salamat kayo si Engkagan Insin, si kining Laila Lynn Aguila Balihos. Mo na yung resulta nga na kay abilidad sa tawag na crafting or crafts. May balo yun, may balo. Engkagan Insin siya good PM Sir Frank, gapaminaw lang jud ko dere. Relax gamay kay nahawoy siya hawoy gamay sa hawoy kanang murag kapoy yun kay hawoy gamay agama ra o gama sa sa rose made of ribbonets. Bulak walay tuluga na sa kahaponon nga madag-umon lagi uwan na mga ni dire. Ikaw de kay kugihan ka man gyud. Ikaw po dinis naminaw ka man og galing suportahe gini si Laila Lynn ha. Ay pag tinapulan diha. Okay nala, sige. Salamat kayo. Thank you so much. Now, agan-agano na itong oras na, patay oras na. Kining akong gipang enumerate, tanaw na to ha, kay mamani ang usay lalis or away sa mga abogado, ang mga technicality na sunod ba. Ang primero, mao nga kung magdakop ka, pahibaon ni mo ang tao, nganong gidakop? Di ba, usually, mga tana po ng mga dakpuno nun, Sir, unsa may ako sala, Sir, oy. So, magtubag ka. Kung magtubag ka ni Ana, you complied already the requirement of the so-called custodial investigation. So, wakay problema, kay mo magituganan. Dili ka lugar, pangtanon ka, o niya, maingon ka dayon nga, na may mga pulis usay magakasipit siya. Basta,
dili ka na kutugan. Dito na ka sa opisina na kutugan ni. Sakto bago na. Dili, because ang requirement at the time of the arrest, kung imo pa ng patuwaton o pila ka oras, adto pa nimo itugan, o tuganan nimo dito sa buhatan sa kapulisan, langan na na. Violation na na sa at the time of the arrest. Kaya at the time of the arrest ko na. Naman ang mga balantayon noon po, ng mga abogado, mamantay na sa mga requisitos. Biklon ka para mabuhian ang mga akusado. So magbantay ang atong kapulisan na pebao, mao na hinungdan. Dili, kaya naireklamo nga nangawat ka og manok. Na. So gidakop. Alright. Pagawan, unsa may lain na to nga buhaton, mga katungod sa ato mga akusado nga gigukod na sa ato mga tinugyanan sa kapulisan. Nag-ingon diri nga usa sa mga requirement nga madakpan ka, dili ka magbagi, ingon diri, you have the right to remain silent. Nga sa ato pa, kung dili ka mutubag sa pangutana, pwede. Kung pangutanon ka, mutubag ka sa pangutana, pwede. Kay gibutang man dire conditional, you have the right to remain silent. Nairason nga no nga dili siya mutubag sa inyong pangutana. Primero, wa siya kasabot og mayo sa pangutana. Ikaduha, naa siya katungod nga mag-hire siya og usa ka abogado. Oo. Balantayon nun yapon eh. Kaya kung dili ni mo ni i-offer, palitan karon nga bagi ang akusado. Kunya, wani mo sagili nga, okay lang. Istorya lang sa tanan. Pero, naay kondisyon, ubos sa itong balaod nga, pwede ka makaistorya. Pero kinanglan naay abogado nga abay nimo magtapad, tapad nimo nga mag-istorya. Aron nga siya amo counsel diha nimo. Lugar, dili ka basta-basta makatibad-tibad imong simod na. Kaya naay abogado nga tapad nimo nga mo imo counsel. Unya, ang abogado, kinanglan ikaw ang magpili. Kaya mo na ang requirement sa custodial investigation. Dili ka pwede nga tudluan ka sa pulis nga ikaw, interesado kag abogado do, lagi sir. Sige. No, kana sa unahan ba? Kanang kasalig-salig nga katabako. Abogado man na. Gusto nimo kay akong tawgon kay aron nga mo imo counsel nimo. May ngondayon ang akusado. Sige sir, sige sir. Okay. Para nga na ay maglaban ako. Okay. Pangutana. Sakto ba ang ibuhat sa pulis? Or ang desisyon sa mong akusado, sakto ba? Ang tubag dili. Ang bugtong makapili sa abogado, maogyod ang akusado. Unya, independent counsel. Na sa ato pa, iyang personal nga choice. Kaya kung panalitan, choice na sa pulis kay iyang barkada, siya pare, ikay ako ang kay kakwartatan ini. Nanalugal ba? Dili na siya pwede. Because that is a violation of his right. To remain silent and to have an independent counsel or counsel of his choice. Mao na ang bantayan nato. Urut-hurot na atong oras o panahon din sa ato nga pagpanaguban sa atong tuluwanon. Pasalamat talanta no na kining napasabot nato ang portion lang ni ini. Sige, si Ma'am Clara Froing siya. A blessed PM, Sir Frank. Nice lagi ang Carmila. Hala, natakdan na po si Kuano. Ang original ganini kay Timsong si ang bana ma'am, si Nanay Tating, taga Duwiro, Bohol. 84 years old na siya. 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 84 years old na siya.
bago pa namatay ang bana si Tatay Tenyo. Muna ilang team song. Gikan gyud nga gapanguyab pa kuno na nahanton nga nagminyo na silang duha. Karon din ako malimtan mo na natakdan ko ba. Pagdungog na ko kaganina sa tunon ako, gakaanam o kanindot na ang kanta nga Carmela. Primero na kung dungog na kuninin ako, sus, panahon pa man ini mampur. Di man di ay, Ma'am Clara Fro, a blessed PM, Sir Frank, nice lagi ang Carmela. Bisaya song, ay pa ko nakadungog sa imong programa. Okay, nakasubay na siya sa atong programa nga Nuda Veritas. Sige, salamat na lang sa inyong pagpaminaw o ako basahon sa ang topic na isgutan ni Ma'am karong gabi sa programa nga kalipay nga mulahotay kajot ha. Dera. Ang pagreklamo makatakod. Ang makadungog imbis makontento, muapil na lang pod og reklamo. Usbon ko, ang pagreklamo makatakod, ang makadungog imbis makontento, muapil na lang pod og reklamo. Kini nga programa, alas 6:30 sa programang Kalipay nga Mulhotay, dinhi sa Gold Radio, 103.9 MHz FM Cagayan de Oro City, uban ni Ma'am Girly Gualberto Swan. Sangad sa tungkoyog, GC James diri sa Pikas nga Lawak, uban ni Congressman Lordan Swan sa District 1 sa Dakbayan sa Cagayan de Oro, Chairman sa Committee on Public Information o ingon na pod Assistant Majority Leader. Dinapita sa House of Representatives. Manila kaniya, Manila ambot na ko ipasabot. Okay? Kuyog ni Kagawad Agas 1. Kami magapasalamat sa inyo nga pagpabinaw ang kahimtang sa ato nga kinabuhi resulta sa mga desisyon nga atong gipili. Dagasalamat ug maayong hapon. G103.9 Gold Radio. Balita satak na. Gidaro 15 ka mga sakanan nga gilangkuban sa 14 ka mga motor o usa ka kotse ang